Nalalagay ngayon sa alanganin di lamang ang kalusugan ng former President Rodrigo Duterte sa ilegal na pag-aresto dito ng PNP at sa walang awang pagkalatkad dito patungong International Court ng Netherlands, kundi nalalagay na rin sa kalunos-lunos na sitwasyon ang pang-ekonomiyang katayuan ng bansa. Nagpapakita ito ng mahinang leadership o pamumuno ng Pangulong Marcos. Ito ay dahil sa frustration ng administrasyon na gamitin ang lahat ng resources ng bansa upang tuluyang burahin lamang ang pamilyang Duterte sa mundo ng public service. Atin pang isama dito ang garapalang korupsyon ng Kongreso na pinamumunuan ng mismong pinsan ng Pangulo at House Speaker ngayon ng mababang kamara. Mahirap man ngunit kailangan ng umaksyon at kumilos ang mga Filipino laban dito sa mga mapag-abusong politiko na alam ng karamihan na ang punot dulo ng nasabing paglimas ng national budget o ng kaban ng bansa ay dahil sa ambisyon ng mga Marcoses na mag-extend pa sa pwesto sa taong 2028 sa pamamagitan ng pagbabago ng saligang batas na kung saan ay maaring makonvert mula House Speaker hanggang Prime Minister itong si Romualdez, na kung saan sa nasabing parliamentary government ay ang mga members na lamang ang mismo magpapasya at mag-e-elect ng Prime Minister. Sa madaling salita ay aalisin na ang karapatan ng masang Pilipino na maghalal pa ng politiko sa pamamagitan ng pagboto. At sa halip, patugunan at solusyonan ang lumalalang kahirapan ngayon ay abala ang administrasyong Marcos at ang buong pamilya nito sa pagwasak sa pamilyang Duterte na nagsisilbing sagabal sa ambisyon ng magpinsan na tuluyang manatili sa pwesto.